Shalom ho sa inyong lahat. Tayo po'y nagdiriwang nitong Letare Sunday. Ito po'y letare ho, ibig sabihin magalak kayo. Dahil po'y sandali na lang at magdiriwang na tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya po ito ang kasuotan ni Father. Tayo po'y naghahanda para dito sa ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma. Binabati ko po kayo mga magulang, mga anak, mga kasambahay, yung po mga may karamdaman sa inyo. Pinagdarasal po namin kayo lalo na dito sa ating programang ito. Yung po mga kaparian, mga seminarista, mga reliyoso at reliyosa, mga diakono ho, mga katikista na nagpapalaganap ng magandang balita. Sana po isama-sama tayo dito sa ating pagdiriwang na ito ng salita ng Diyos para sa kapulutan natin, para sa ating mga sarili at para dun sa ating paglilingkuran. Sana po maging pagpapala itong ating pagdiriwang na ito ng salita ng Diyos, itong pagpapaliwanag ni Father June na ito. At kung meron kayo napupulot dito sa ating programang ito, sana po ipagbigay alam nyo sa atin kung ano ginagawa nito para sa inyong mga buhay. Yun po ay nagpapalakas sa mga kalooban ng mga kasama ko dito. Nagtataguyod itong ating programang Word Made Flesh. Kaya po, sa mga kayo naroon, ang aking po pagbati sa inyo ay Shalom. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at BMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. In Quiapo Church, every Wednesday from 7:30 p.m. to 9 o'clock p.m. starting February 7, 2007. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. At sinabi ni Yahweh kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal magpahanggang ngayon." Samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon. Sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay. Dito po sa ating unang pagbasa sa ika-4 na linggo ito ng Kwaresma, narinig po natin itong mga talata mula kay Josue, ang ika-6 pong aklat sa Biblia. Dito po sinasalaysay niya kung ano nangyari noong nandun sila sa Gilgal. Nagdiwang po sila sa unang-unang pagkakataon ng Paskwa, doon po sa lupain na ipinangako sa kanilang Diyos. Tingnan nyo, yung unang Paskwa nila, Paskwa ho, ibig sabihin yung paglikas, yung pagtawid, yung Passover. Yun po, yung pagtawid nila mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, tungo doon sa lupang pangako ng Diyos sa kanila. Dumaan po sila doon sa dagat na pula. Talaga namang yung mga bahay nila, hindi pinasok nung anghel ng kamatayang yun na pumatay doon sa mga panganay, maging ng tao o ng hayop man. Nilampasan sila noon. Tapos magdiriwang sila sa ikalawang pagkakataon noon, hindi naman sa ikalawang pagkakataon, kundi sa unang pagkakataon, doon ho sa lupain na pinangako sa kanila ng Panginoon. At ito ho yung sinasalaysay dito sa mga talatang ito kay Joshua chapter 5, verse 9 onwards. At doon ho sa pagdiriwang nila nung Paskwa, yung pagtawid na yun, sa ika-14 na buwan, nung nandun na sila sa lupain ng Kanaan, yung kanilang kinain for the first time ay yung bunga ng lupang iyon. They were eating the produce of the land. Anong pagkain yung kinain nila doon? Yun
ang mga tinapay, talaga namang ibinake nila dyan na unleavened ho, wala hong libadura, walang pampaalsa. Ordinaryong masa lang na ganoon ng harina. Tapos, nung kumain na sila, nung bunga ng lupaing yun, ano nangyari? Hindi na ho dumating, hindi na ho bumagsak yung manna. Yung pagkain hong hiligan nila o talagang naging pagkain nila sa tuwi-tuwi na nung nandun pa sila sa ilang. Kasi nandito na ngayon sila sa lupaing pangako ng Panginoon. Kung kaya hindi na ho dadating yung man ng iyon. Bakit? Meron silang mas magandang makakain. Yun hong produce of the land niya. Brothers and sisters, bakit ito binabasa dito sa panahong ito ng Kwaresma? Ano bang kaugnayan nito? Nandito tayo sa panahong ito ng Kwaresma sa paghahanda ho natin sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon, Easter, kung saan ho talaga namang sasariwain natin yung ating binyag. Tingnan nyo, yung Pasko ang pinagdiriwang na kinikwento sa atin dito sa unang pagbasang ito ho yung ating pinaghahandaan na pagdiriwang natin dun ho sa Pasko ng muling pagkabuhay. Yung Pasko ho, Passover yun Pasko, Pesach, Passover. Yun ho, yung Pasko ng muling pagkabuhay para sa atin. Inihahanda ho natin ang ating mga sarili. Of course, hindi na manna ang ating kakanin, hindi na yung produce of the land lang, kundi dapat hinahanda natin na maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang nung Paskong yon, matanggap natin ang Panginoon ng mas karapat-dapat sa ating mga sarili. Yun hong Panginoon nating si Jesus na nasa Eucharistia lalo na. Brothers and sisters, ito hong panahong ito ng Kwaresma, tandaan natin, paulit-ulit sinasabi ni Father dito, na ito'y paghahanda natin para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa Pasko ng muling pagkabuhay, Easter, kung saan sasariwain nga natin yung ating pagkakabinyag. Ito kung pagkakabinyag natin talaga, doon tayo lumampas, tulad nung ang mga Israelita lumampas mula sa lupain ng pagkakaalipin sila sa kanila tungo sa lupain ng kalayaan sa magitan ng tubig doon sa dagat na pula. Tayo rin ho, sa magitan nga ng Paskwa natin sa Panginoon, si Jesus, talagang dadaan tayo sa magitan ng tubig ng binyag tungo doon sa kalayaan mula sa kasalanan at kalayaan ng mga anak ng Diyos. Brothers and sisters, yun ho ang parallelism doon. Pasko ang tinutukoy dito sa pagbasang ito. Para ho sa atin dito yung Pasko ng muling pagkabuhay. Kung paanong talagang pinalaya sila ng Panginoon, tayo rin palalayaanin ni Jesus sa magitan ng kanyang pagdurusa. Nagugunitin natin sa hindi ho matatagalan mula ngayon. Ika-4 na ho tayong linggo, sa susunod ho, ika-5 linggo, tapos ayun, yun ang yung Palm Sunday na ho, yung linggo ng mga palaspas sa pasyon ng Panginoon. Mag-uumpisa na ho yung pagdurusa ni Jesus doon, tapos yun nga, magbibigay itong pagdurusang ito ng kalayaan para sa atin. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na binibigyan niya tayo nitong pagkakataon makapaghanda para doon sa Paskong iyon ng muling pagkabuhay. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan
upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ito pong ating ikalawang pagbasa ay mula naman kay San Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. Ang ganda-ganda po ng sinasabi niya rito. Ang sabi niya sa atin, sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilikha. Whoever is in Christ is a new creation. Ang nangyari noon, a new creation kasi yung lumang mga bagay ay lumipas na at narito na po dumating na mga bagong bagay. Ano kaya yung bagong bagay na yun? Tingnan niyo po, naghahanda tayo para sa Easter. Ito hong panahon ito ng Kwaresma, ito yung ating paglalakbay patungo doon sa Pasko ng muling pagkabuhay. Ano po? Yun hong muling pagkabuhay ni Jesus ay talagang nagbibigay sa atin ng bagong buhay din ho. Buhay ng biyaya, buhay ng pakikiisa sa Diyos, buhay ng kalayaan mula sa kasalanan, talaga namang buhay na panibagong-panibago, nagbabagong buhay. Yun ho yung katuturan nito sinasabi dito. Pagka nakikristo tayo, nakikisa tayo sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya, talaga namang binabago niya tayo. Binibigyan niya tayo ng bagong buhay. We become new creation, mga bagong nilikha ng Diyos. Nilikha ho kasi hindi ho tayo ginawa ng inuman. Ang Diyos ho ang lumikha sa atin. Lalo na pag ang pinag-uusapan natin, itong bagong buhay na binibigay niya sa atin, ay sa Diyos lang ho manggagaling yun. You know? Sa Diyos lang ho manggagaling yun. Kung ang ating mga magulang ay kinasangkapan ng Diyos, magbibigay sa atin ng buhay pangkatawan, ang Diyos lang ho ang magbibigay sa atin ng buhay pangkaluluwa. You know? Yung life of grace na yun. Kaya nga talagang nililikha niya tayo. Ang Diyos lang ho ang pwede lumikha eh. Nililikha niya tayong panibago. We are new creation. Tapos ang sabi dito ni San Pablo, napakaalaga po nitong wording niya dito sa verse 18. Ang sabi niya dito, from God who has reconciled us, you know? Itong bagong buhay na ito, itong pagiging bagong nilikha natin ay galing sa Diyos na siyang nagpakasundo sa atin. Hindi ho tayo nakipagkasundo. Ang Diyos ho ang nagpakasundo sa atin. He reconciled us. It is so important to notice, it is God who is acting here, you know? Siyang kumikilos dito. Paulit-ulit ito. Sasabihin niya sa atin, for example, dito sa verse 2, God was reconciling the world to Himself through Christ. Tingnan nyo, ang Diyos ang siyang nagpakasundo sa buong mundo sa kanyang sarili sa magitan ni Kristo. Hindi lang yun. Sasabihin mo sa atin dito sa verse 3, for example, be reconciled with God. Francis, napansin niyo yun? Lagi hong ang Diyos ang kumikilos dito. Be reconciled, hindi yung reconcile yourself. Hindi yun. Merong maggagawa ng paraan para mapagkasundo tayo sa Diyos. You know? Hindi tayo magipagkasundo, kundi bibigyan tayo ng pagkakataong makapagkasundo sa Diyos. Ang Diyos ho kasi ang nagpapakasundo sa atin. Brothers and sisters, sa makatuwid ho, yung pagpapatawad sa atin, you know, ay biyaya. It's a grace, you know. Hindi ho to dala ng ewan ko, ang galing-galing kasi natin, ang galing-galing nating makipagkasundo. Hindi ho ganun yun eh. Ang Diyos ho ang gumawa ng paraan para magpagkasundo tayo sa Kanya. Francis, kung tutuusin ho, hindi gawang biro yung ginawang paraan ng Panginoon. You know, pinagkasundo tayo ng Diyos sa Kanyang sarili sa mga ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya ho, paulit-ulit dito, through Christ, in Christ, you know. Ganun ho yun. Tingnan nyo yung krus ni Kristo na ating ipagdiriwang, lalo na sa Biyernes Santo kung darating. Ano po? Yun yung krus ni Kristo, dalawang kahoy ho yun, di ba? Yung pataas na ganyan, tapos yung pahalang na ganyan. Abay, nagpapahiwatig ho noon na talagang si Jesus ho ang gumagawa ng pagkakataon ng paraan upang ipagkasundo niya tayo mga nandito sa lupa, sa Diyos, sa Kanyang Ama na nasa langit. At ipagkasundo niya tayo sa ating mga kapwa. Kaya ho, ganun yun. There is a vertical dimension, there is a horizontal dimension, but it is always Jesus who is making the way so that it become possible for us to be reconciled both with God and with our fellow men. Brothers and sisters, totoo ho ito. Anong ibig sabihin nito sa paggaganito ang usapan? Talagang dapat makuha natin magpasalamat sa Diyos. You know? We owe God really so much thanksgiving for this act of reconciliation that He is doing.
Brothers and sisters, importante ho yun. Pagka ho nagsisik ang tao at lumapit sa Diyos para patawarin, biyaya ho yun ng Diyos. Biyaya ho ng Diyos. Hindi ho, ang galing-galing niya, kaya ho lumapit siya sa Diyos. Hindi ho. Kasi kung pinabayaan tayo ng Diyos sa ating pagkakasala, hindi siguro tayo magbabalik sa Kanya. Really, you know? Ang kasalanan ho, alam niyo kung anong pagkaka-describe ng kasalanan? Ang kasalanan ay pagtalikod mula sa Diyos. You know? Nandito ang Diyos, nakaharap-harapan tayo niya. Ang kasalanan ay pagtalikod mula sa Diyos. Pagka ho nagsisi tayo, you know, bumabalik tayo. We convert, you know. Talagang we turn once more towards, you know. Buti na lang ang Diyos hindi umalis, you know? Hindi tumalikod sa atin. Kasi pagka ng kataon, wala na tayong babalikan. Hindi ho. Lagi ang Diyos ho naghihintay sa ating pagbabalik. It's so beautiful a grace, you know? Kung kaya ho, sa panahong ito, habang naghahanda tayo para sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ating pagdiriwang, sana ho, makuha nating makipagkasundo sa Diyos kasi binibigay niya ho yung pagkakataon sa atin. Siya ho gumagawa ng paraan. God was reconciling the world to Himself in Christ, in verse 2. Tapos, yun nga, God is appealing through us, be reconciled to God. Yun ho dapat natin gawin sa panahong ito ng Kwaresmang nalalapi. Sana talagang lalapit tayo sa pagkikasundo sa Panginoon. Tingnan nyo, yung sakramento ho ng penance once upon a time, yung confession, ang proper term ngayon doon na ginagamit, the sacrament of reconciliation. You know? Ang sakramento ng pagkikasundo. Ang nagtatagho nito, si Jesus ho mismo. You know? Upang talagang magkaroon tayo ng pagkakataong makipagkasundo sa Kanya. Let's make use of this beautiful sacrament, brothers and sisters, especially during this time. Sana makapagkumpisal tayo ng marapat upang talagang matanggal sa atin yung bigat ng pamumuhay na talagang binibigay ng kasalanan. Ang kasalanan lang ho talagang tunay na kamalasan sa buhay na ito. Wala hong iba, you know? Ang Diyos ho pwedeng gawan ng paraan ng lahat ng mga bagay, pero sa pagsisisi ho natin, tayo lang ang pwede magsisi. Salamat sa Diyos, binibigyan niya tayo ng biyaya magsisi at makapagbalik loob sa Kanya. Word Made Flesh Foundation Incorporated invites you to a Lenten Biblical Seminar on the Passion Narratives by Father June Lingad, SDB. The venue is at Ruzen Hall, Don Bosco Parish, corner of Morsolo and Pasong Tamo Streets, Makati City. The date, all Saturdays of March 2007. The time is from 2 o'clock to 5 o'clock p.m. The fee is 1,500 pesos for the whole course, including the celebration on April 4, 2007. Seminar materials will be provided. Culminating activity is a celebration of the Passover meal on Holy Wednesday, April 4, 2007. For inquiries, please call Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 and Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Fariseyo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, bigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan.
at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon, at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na ng mga bunong ng kahoy na pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain lumalabis na samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at pangyapa. Kunan ng pinatabang guya at patayin. Kumain tayo't magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Pinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ko binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwang kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, pinapatay pa ninyo ang pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kasama. At ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, ito pong ating binasang parte ng Ebanghelyo ay I think very, very familiar to us. Ano po? Yung pong talinghaga ng mawaing ama. Okay. Brothers and sisters, tingnan nyo, itong chapter 15 ni San Lucas na ito, bakit binigkas ni Jesus yung talinghagang yun, yung parabolang yun? Parabola ho, ibig kong ulitin sa atin, parabola, parabole. Para, ibig kong sabihin, alongside of, you know, di ba? Parallel lines, two lines along, side by side each other. You know, ibig sabihin ng paraalelon, side by side each other. You know, ibig sabihin ng Griego. Notice the word parallel is exactly Greek. Para means alongside, bole, ano ho ba bola? Madalas sasabihin, Father, bilog. Hindi ho. Wala hong kaugnayan ng bola sa hugis. Kasi ho yung American football oblong, you know? And so, and it's still a ball. Ball ho, ibig sabihin, itinatapon. Something you got to throw. Hindi ba sa English, ball, B-A-L-L. Galing ho yun sa Griego, ballo, B-A-L-L-O. Ballo, ibig sabihin, I throw. Kasi ho, ano mang bola,
Maging sa football, basketball, baseball, yung billiard, o kanya, golf, something, volleyball, whatever, anumang klaseng bola yun, dapat ihagis. Habang hawak mo pa ang bola, hindi mo pa sinisipan, hindi mo pinapalo, walang score. Ganun yun. Dapat ho ihagis. Parabole, ibig sabihin, isang istorya na tinatapon sa gilid natin. Istorya na hango sa araw-araw na buhay, na ikinikwento upang maihambing natin ang ating sarili doon sa kwentong yun at makita natin kung ano kaugnayan sa ating mga sarili. Yun yung talinghaga, yung parabola. Ang nangyari dito sa tagpong ito, ang daming mga manniningil ng buwis, mga tax collectors, tapos mga makasalanan, yung tinuturing ba ng lipunan na talagang makasalanan, malayo sa Diyos, hindi sumusunod sa batas, etc. Ganyan, ang naglalapitan kay Jesus para makinig sa Kanya. Friends, sisters, tingnan niyo yung tagpong yun, mga taong talagang tinatakwil ng lipunan, hindi pinapansin, binabaliwala, inaalipusta. Sila ho ang nagsisipuntahan kay Jesus upang makinig nga sa Kanya. Bakit sila makikinig sa Kanya? Kasi yung Kanyang mga panalita, nagbibigay buhay. Talagang binibigyan sila ng bagong pag-asa. Ang ganda dun sa salita ng Diyos. I still remember, nung nagtuturo ako ng Biblia dun sa Tondo, sa Don Bosco sa Tondo. Tinanong ko sila, we will have a Bible study for something like 8 years ho. Yung tinanong ko sila, bakit nyo ba pinag-aaralan ng salita ng Diyos? Kasi mga pobre yun nandun, Pero pagka Bible study namin, pagka Friday evening, for example, 7:30 to 9:30, ay makita nyo sana yung nagdaragsaan doon, 450, 500, average lang ho yun. Tuwing linggo-linggo ho yun, tuwing Friday, nandun ho sila. Tinanong ko, bakit nagpupuntahan dito? Ba't nagbabalik-balik kayo sa pag-aaral natin ng Biblia? Kasi umulan, umaraw, kung lumintol, may kudeta o blackout, landun sila sa simbahan. Terribly ho, tataboy mo pa sila para umalis. So something like that. They were so, hungry for God's Word. They were so eager to attend the Bible study. The point is, tinanong ko sila, bakit pa kayo nagbabalik-balikan? Alam niyo kung ano sagot nila? Father, kasi naman, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, nagbibigay sa amin ng pag-asa. That's very beautiful. Pag-asa ho. Binibigyan ng bagong pag-asa. Brothers and sisters, yun nga nagsisipuntaan itong mga makasalanang ito, itong mga ordinary, mga taong ito ng lipunan, yung binabaliwala, upang makinig kay Jesus. Tapos ang mga Phariseo naman, tsaka yung mga Escriba ho, expert in scripture. Yun ang ibig sabihin ng Escriba. Sila ho ang mga guro ng mga Phariseo. Yung mga Phariseo ho, yun yung mga taong humiwalay dun sa common tao, sa masa, upang talaga maging malapit sa Diyos. Yun ang layo nila sa magitan ng pagtupad ng kanyang kalooban. Paano na matutunan ng kalooban ng Diyos? Sa magitan ng pag-aaral ng Biblia, ng kanilang kasulatan. Kung kaya nga, nagpapaturo sila doon sa mga scribes. Ayan silang mga Pharisees and scribes, ano nangyari? Nag-complain ho. Umaangal sila tungkol kay Jesus. Ang taong ito ay talagang nagpapaunlak sa mga makasalanan, kumakain kasama nila. Tinutulig sa si Jesus dahil yun nga, ang lapit-lapit niya sa mga makasalanan, sa mga inaapi sa lipunan, nakikiisa sa kanila, nakikisalo pa nga, Ayun ho, magiging dahilan kung bakit niya bibigkasin itong talinghagang ito. By the way, tatlo ho yung talinghaga makikita nyo rito. The first one in verse 4, ay yung talinghaga tungkol dun sa nawalang tupa, the lost sheep. Sa verse 8 naman, yung talinghaga nung nawalang salapi. Yung nawalang tupa, 100 of them, yung isang kawan na 100 mga tupa nandun, nawala yung isa. Hinanap po sa disyerto nung shepherd. At nung natagpuan niya, talagang hirap na hirap siguro yung tupang yun. Siguro baka lagpak dun sa bangin, hindi na makaakyat na niya. Nung nakuha niya yun, talagang siguro nabalian pa ng buto yun. Sabi, ayun, kakargahin niya sa kanyang balikat sa pag-uwi na doon sa kawan niya. At sasabihin niya doon, pagdating niya doon, uy, makigala kayo sa akin dahil kung nawala kong tupa, natagpo ang kuli.
Sabi ni Jesus, ganun din magkakaroon ng mas madakila pang, mas malaki pang kagalakan sa langit, sa harapan ng Diyos. Dahil sa isang makasalanan na nagbabalik loob, kaysa 99 na mga taong matutuwid sa paningin nila na hindi na nangangailangan ng pagpapatawad. Brothers and sisters, tingnan niyo yun, no? Yung sinasabi dito ni Jesus, may mas malaki pang kagalakan sa langit at sa harapan ng Diyos para sa isang makasalanan nagbabalik loob. Ganun din yung sabi niya dito sa yung sa lost coin, verse 8. Sabi niya, isang babae na meron siyang 10 mga salaping yung coins sa batong coins na to. Francis, pagka kinakasal yung mga babae, isa hong palamuti nila sa dekorasyon nila sa kanilang ulo, yung mga coins na bigay sa kanila, yung dowry nila yun eh. I mean, they will treasure that, yung salaping yun. The point is, kung mawala yung isa nun, naku talaga namang hahalugugin niya lahat yung buong bahay, upang talagang wawalisan niya, titingnan niya kung nasan yun. Pagka natagpuan yun, naku, sasabihin niya doon sa mga kapitbahay, uy, makigala kayo sa akin, yung coin ko, kala ko nawala, ito, natagpuan ko, makigala kayo sa akin. Ayun, ganun din ang kagalakan ng mga anghel sa langit, sabi ng ganyan, para sa isang makasalanang nagbabalik loob. Brothers and sisters, pagkatapos nung talinghagang iyon tungkol dun sa lost sheep and lost coin, ngayon naman, nandito yung lost son. Ito yung talinghaga ng mahabaging ama. Ano nangyari? Sa laysay dito, yung ama, may 2 anak, tapos yung bunsong anak pinatay yung ama. Father, hindi naman yung pinatay, no? Yes, parang pinatay niya. Kasi ininginan niya yung mana. Kailan ba dapat makatanggap yung mana? Pagkapatay na yung ama, no? Pero ayun, para sa kanya, nabaliwala yung amang ganyan. Bakit? Kasi gusto niya magliwaliw. That's the most simple thing. Kung kaya nga hiningi niya yung party ng kanyang mamanahin, yung ama niya naman, kesa magkakagulo lang silang ganyan siguro, something na, you can have it. I mean, ayun, pagdating ng panahon, umalis yung bata kasi na-convert niya na yun sa harizay, sa cash siguro yung kanyang kayamanan. Ayun, nagliwaliw po sa malayong lugar, Tapos ayan, naubos na yung kanyang kayamanan, wala na siyang mga kaibigan, Kung kaya ngayon naghikahos siya dahil nagkaroon ng tagutom doon, masukan. Ano napasukan niya? Nag-alaga ng baboy, Francisers. Ang maganda nito pag tinanong mo yung mga tao, kunyari tatanungin ko kayo ngayon, decente naman yung napasukan niya, hindi naman siya nagnakaw, hindi ba? Yes, Father, decente naman, nag-alaga siya ng baboy. Ako tutusin doon sa Tondo, may mga doon, may mga parokyano kami noon na nag-aalaga ng baboy na pagpapakalayage sila ng mga anak nila. Kami rin sa seminaryo namin sa Kanlubang, meron kami baboyan, The point is, brothers and sisters, nasa Pilipinas tayo, pwede yun. Okay lang yung baboy, mag-alaga ng baboy. Pero teka muna, always read the text in context. Si Jesus Hudyo. Yun yung mga kausap niya dito, mga Fariseo, mga eskriba, mga Hudyo ito. The point is, hindi gano'n ang pagturing nila sa baboy. Ang baboy bawal, kasalamuhain, wala ka dapat pakialam sa baboy, hindi ka mag-aalaga ng baboy, hindi ka kakain ng baboy, bawal yun ngayon, ayan, nag-alaga siya ng baboy. Pero sisters, dapat maintindihan natin ang ibig sabihin nito. Talagang nagwala itong batang ito. Hindi lang nagwala, talagang nawalan na siya ng kanyang dignidad bilang Hudyo. Ayun, nandun na siya sa nag-aalaga na ng baboy. He was a nobody at this point. Alam nyo, parang na siyang namatay kung tutuusin. Talaga, hindi na siya Hudyo. Talagang pagka ganun nangyari, pinagdiriwang na ng mga Hudyo yung kanyang funerals, pagka ganun. Kung kaya nga, tama yung ama pagdating ng panahon, sasabihin niya, ang anak kong ito'y namatay na, ngunit muling nabuhay. Notice, that's very true in their context. Para sa atin, ordinary lang naman, okay naman yun, malabarangal lang trabaho naman, hindi naman siya nagnakaw. Mali, hindi yung gano'n ang pagkakaintindi dito. Otherwise, you will not understand the parable. You will not understand the story. Kung kaya dapat alang-alang natin yung konteksto nito. Sino ba nagsasalita dito? Ano ba ang kanyang ibig sabihin dito? Yun ang ibig sabihin dito ni Jesus. Talaga itong anak ng bunsong ito, nawala na siyang tuluyan, namatay na nga sa paningin ng lipunan ng mga Hudyo. Notice in the social context, the cultural context, ganun ang ibig sabihin noon. And so, ano nangyayari nung nandun siya sa nagpapakain ng baboy? Buti pa yung mga baboy na pinapakain niya, may nakakain siya, wala. Hindi man lang niya makakain yung pinapakain sa baboy, kahit bawal. Ano nangyayari? Ayun ho, nakapag-isip-isip siya. Thanks be to God, he came back to his senses.
Sa verse 17. Sabi niya, ang dami-dami sa patahan ng aking mga alipin, mga alila, labis-labis pang pagkain. Ako dito, namamatay sa gutom. Tatayo ako at babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, Franciscus, tingnan itong act of contrition niya. Tatlong bagay. Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as one of your hard servant. Tignan niyo Ama, nagkasala ko sa langit sa iyo, sa Diyos, ibig sabihin, sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo. Turing mo lang ako sa alila mo. Ano nangyari? Di bumalik ngayon siya. Francis, look at what happens here. Yung ama, malamang, for all the time na wala yung anak niya, siguro pagka araw-araw, inaaninag niya yung daan patungo sa kanilang bahay. Tinitingnan ko may nagbabalik ng katulad ng kanyang anak. He must have been so broken-hearted every day, walang nangyayari. Until that afternoon siguro, ayun, may nakita siya, naaninag siya, anak ko to ayun, nung nakita niya, anak niya, ayun, patakbo siyang nagpunta ron. Brothers and sisters, read that in context. Hindi ho tumatakbo matanda sa lipunan ng Hudyo. Pero itong amang to, talagang sabik na sabik siyang, talagang makatagpong anak niya. Tumakbo siya, niyakap niya at hinagkan. Wow, what a tender scene this is, Talagang kung kakatuwa yun sa lipunan ng mga Hudyo, hindi ho gagawin ng isang ama yun. Pero ito ho, sinasalaysay ni Jesus ito na nangyayaring ganyan. Tapos, ayan ho, nag-recite na ng act of contrition yung bata. Ano sabi niya? Ama, di na ako karapan, nagkasala ko laban sa langit at laban sa iyo. Di na ako karapat-dapat tawaging anak mo. Ano kasunod? Wala nang kasunod. Hindi na siya pinahintilutan na sabihin sa kanya, na sabihin niya sa tatay niya, ituring mo lang ako isang alipin. No, not at all. Hindi siya alipin, anak siya. Kung kaya nga, bring the finest robe, talaga yung ring, put a ring on his finger, tapos sandals on his feet. Yun yung ring na yun, nagpapatunay na anak siya. He can act on his father's estate for one thing. Pag kami makasunduan, he just puts his ring like that, and that's mark na, sang-ayon ng daddy niya dun or something like that. Meron siyang power, in other words, as a child. Ano pinagawa ng tatay doon sa mga alipin? Patayin natin mangguya, magdiwang tayo. Francis, tingin yun. Dito lang ho natin narinig yung magdiwang. Akala ba yung bata umalis para maghanap ng pagliliwaliw, There was no real celebration there, You cannot find celebration outside of your father's house. It's always inside. They had a feast. Francis, tingin nyo, itong batang ito talagang naghahanap ng kaligayahan sa labas ng tahanan ng kanyang ama. Yung palang tunay na kagalak at kaligayahan nasa kanilang tahanan. Ano nangyayari nung dumating yung older brother? Ayaw pumasok. Bakit? Kasi naghimutok siya, Naging matapat daw siya dun sa tatay niya, mahal niya ang tatay niya, sinunod niyang ganyan. Oh, wow, He was talking about love for his father, obedience for his father. Pero nung nakita niya yung pagmamahal na pinakikita ng tatay niya, hindi niya matanggap yun, Nakiusap pa ang tatay niya sa kanya, etc. Francisers, ito hong pagbasang ito napakaganda. Para ipahiwating ko sa atin, tulad ng gininais ni Jesus, ipahiwating doon sa mga escriba at fariseo, ang Diyos ay ganun makitungo. Talagang, ang ganda-ganda na pakitungo niya sa mas nangangailangan sa Kanya. Sino nangangailangan sa Kanya? Ang Kanyang mga anak na talagang nagkasala, talagang lupay-pay, may sakit at walang kapag-apag-asa. Talagang He welcomes them back home. Francis, sana ganun ang turing natin sa ating masarili at sa harapan ng Diyos. Siya huy mapagmahal na Ama. Talagang lagi tayong makakaasa na sasalubungin na tayo ng yakap. Hindi yantok, yakap. Talagang sasalubungin na tayo ng puspos ng pagmamahal. Yun ho ang tinuturo sa atin ng napakagandang talinghagang ito. Sana, ewan ko lang, para maintindihan natin yung mga talinghaga ni Jesus, maganda hong ilagay natin ang ating sarili sa posisyon ng isa o the other character. Alam niyo, minsan, ikinuwento ko binasa ko itong ebanghelyong ito, tapos sinasalaysay kong ganyan sa isang retreat ng mga parents. Alam niyo, may isang lalaki ho, tatay, nung narinig niya, sumigaw siyang gano'n, tapos karimot ng labas dun sa pinagpupulungan namin. Alam ko yung istorya kasi niya. Kasi meron siyang anak na pinalayas. Bakit yung anak niya? Kasi yun, nagwala lang pala sa Maynila. Nandun sa Laguna yun eh. Nandito sa Maynila yung anak niya. Imbis na pumapasok, nagwawala lang pala, Tapos nung pasahan na, bagsak siya ngayon. Talagang gulpi inamot niya ngayon. Pinalayas niya ganyan. Tapos nung ayun, naririnig niya itong talinghagang ito. Ang laki-laki na kaibahan nila,
Alam niyo, nakausap ko siya afterwards at sabi niya, Father, pag-uwi natin doon sa ating lugar, hanapin ko yung anak ko. You know, at talagang papatawarin ko siya. Mali ako, Father. Ganon. Francis, this is so powerful. Tayo ba yung bunsong anak na lumabas pa naghahanap ng kaligayahan? Tayo ba yung anak na panganay na hindi matanggap yung mga nagkamali, itong anak mong ito? Kapatid niya yun. Kaya sabi ng tatay niya, yung kapatid mong yan, nagbalik uli. Siya, yung anak niyong yan. Ang dami-dami niya. Anyway, Francis, ano ba tayo? Pero salamat sa Diyos, ang Diyos hindi nagbabago. Mapagmahal natin siya at mapagpatawad naman. The raffle draw, which was originally scheduled last January 31, 2007, will be held on March 24, 2007, after the Lenten Biblical Seminar scheduled on that day at the Rusen Hall, Don Bosco Parish, Makati City. For details, please contact the following numbers: Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. and Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Word Made Flesh Foundation Incorporated invites you to join the pilgrimage to the Holy Land where Jesus walked on April 23 to May 2, 2007 with Father Junlingad SDB as Pilgrimage Chaplain. For details, please contact the following numbers or email us at wmffi@yahoo.com. Father June, ano ba ang reconciliation? Thank you dito sa tanong na ito na ano ang reconciliation? Reconciliation, yung salitang English na yon, ibig sabihin magkaroon uli ng parehong pananaw. Magkasundo. Parang ganyan ba? Kung dati-dati nagkakasundo kayo tapos nagkahiwalay kayo ng pananaw dahil nag-away kayo, hindi kayo nagkaunawaan. Yung reconciliation, ibig sabihin, magkabalikan uli kayo at magkaroon uli ng parehong pananaw. Ganyan. Dito sa konteksto ng pag-uusap natin, lalo na dito sa talinghagang binanggit ni Jesus tungkol dun sa pagbabalik loob, yung reconciliation dito ay reconciliation ng tao sa Diyos, reconciliation ng Diyos sa tao. Sabi ko nga sa inyo, ayon doon sa ikalawang pagbasang narinig natin, silang guhitan ni San Pablo, itong reconciliation na ito ay gawa ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon makapagbalik loob sa Kanya. Biyaya na yun. Talaga kung tutuusin, ang Diablo, hindi tayo pahintulutan nun Gagawa siya gagawa ng maraming paraan para malayo tayo sa Panginoon. Pero, ayun, ang Diyos mismo gumawa ng paraan para makipagkasundo tayo. At ginawa ng Diyos ito sa pamamagitan ng sakramentong yun na pakipagkasundo. Biro mo may isang tao doon, na binigyan ng Diyos sa kapangyarihan na talagang sabihin sa atin, igawad sa atin yung kanyang pagpapatawad at ipaalam sa atin, pinatawad tayo ng Diyos. Yun ang nangyayari sa kumpisalan. Confess, ibig sabihin aminin ng hayagan. Doon sa kumpisa lang iyon, doon sa pagkipagkasundo iyon. Sana samantalahin natin to lalo na panahong ito ng Kwaresma. Father June, mahal po ba ako ng Diyos? Ang ganda-ganda naman ang tanong na ito, mahal ba ako ng Diyos? You bet, Ang sinasabi sa atin sa Biblia, yung favorite ng maraming mga tao, John chapter 3, verse 16. Gayon na lamang minahal ng Diyos ang sanlibutan. Yung sanlibutan na iyon, sa Ebanghelyo ni San Juan, ang ibig sabihin nun, tayo, sanlibutan ng mga tao na likha ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos at dapat niyang patunayan yun. Pinatunayan niya ngayon
Paano? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus. At itong Jesus na ito, ganun ang pagmamahal niya sa atin. Sabi niya, wala nang higit pang pagmamahal kaysa rito. Naialay ng isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yun ang ginawa ni Jesus mismo para sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay para sa ating kanyang mga kaibigan. Siyang namatay, imbis na tayo. Ganong katindi yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Kung kaya, kapag tinatanim sa isipan mo ng Diablo na, hindi ka na mahal ng Diyos, tignan mo, pinapitulutan ka niya magdusay na whatnot, ay nako, tignan mo na lang yung crucifix, yung krus na nandun nakapako siya sa krus, nagpapaalala siya sa iyo ng malaking pagmamahal ng Diyos na hindi mo pwedeng pagdudahan, nandun ang kitang-kita ebidensya. At talagang mahal na mahal tayo ng Diyos, pinatunayan niya yan. Father June, makikinig pa ba ang Panginoon kahit na nagkasala ako? Ang ganda-ganda ng tanong na ito, makikinig pa rin ba ang Panginoon sa aking mga daing kahit nagkasala ako? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang magandang intindihin doon, anong klaseng pag-ibig ba yung tinutukoy dito? Agape love. Yung agape love na yun, na madalas ko na nasabi dito, ay isang pag-ibig na walang kondisyon. Talagang malilimutin sa sarili, walang pagtatangi. Talagang sinasaalang-alang lang yung kapakanan ng iniibig. Ganon ang Diyos, siya'y pag-ibig na ganon. Hindi niya tayo iniibig dahil ang bait natin. Hindi niya tayo iniibig dahil, nagsisikap tayong talaga. Hindi, mahal niya tayo. Kapag nagkasala tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Ganon yun eh. Parang yung nanay, yung tatay, nag-aalburuto yung anak, pero hindi naman binabaril ng tatay at nanay yung anak mo dahil ganon. Mas iniibig nila yun at hinihimok-himok, tapos talagang hanggang humupa siguro yung galit, yung pag-aalburuto ng bata. Sabi, ang Diyos ganon, talagang pagmamahal siya. Kung kaya, pagka nagkasala, kahit na nagkasala tayo, kapag may pangailangan tayo, tagtitiwala tayo sa Diyos, humingi tayo ng tulong sa Kanya, diringgin niya tayo. Kasi ang Diyos ay ganap. Nagpapaulan siya, sabi ni Jesus, sa mga masama at mabubuti. Nagpapasikat siya ng araw sa mga matuwid at di matuwid. Ganon ang Diyos. Kaya kahit na nagkasala tayo, diringgin niya pa rin tayo. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863. Or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. Or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Dito po sa mga pagbasang narinig natin sa ika-4 na linggong ito ng Kwaresma, ang dami po napaalala sa atin. Doon po sa unang pagbasa, narinig natin kung paanong nandun na ang mga Israelita sa lupang pangako sa kanila ng Panginoon at nagdiwang sila doon ng Paskwa. At nagtapos na yung manna, hindi na uling bumaba pa yung manna na kinain nila doon sa ilang, kundi kinakain na lang ngayon yung pagkain mula doon sa lupaing yun. Brothers and sisters, mga pahiwatig to, sabi ko nga na tayo ay magdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Yung Pasko ng mga Hudyo ay magaganap, magkakatotoo, magiging ganap na ganap di sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang magiging Pasko natin talaga sa magitan nitong dugo niya, lalampas din tayo mula sa kamatayan. Sa magitan ng binyag na may bisa dahil sa kanyang pagdurusa, tayo talagang nakakalaya.
Ang ganda-ganda hong bagay nito. Tapos sa ikalawang pagbasang narinig natin mula sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, pinaalala sa atin ni San Pablo doon na talaga namang ang isang nananampalataya kay Kristo ay talagang panibagong nilikha. Tayo ho yun. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, talagang binabago tayo ng Diyos. Yung buhay na pantao lamang, nagiging imba na. Nagagawa natin yung mga bagay na hindi pwedeng gawin ng tao lamang dahil tayo mga anak na ng Diyos. Nakapagmamahal tayo, nakapagpapatawa tayo, naging mapagbigay tayo, tulad ng ginawa ng Panginoong Jesus. At yun nga, dito sa ating pagbasang ito, talaga namang inaalok tayo ng pagkikasundo ng Diyos mismo. Sana ho, samantalahin natin itong pagkikasundong ang Diyos mismo gumagawa ng paraan. Si Father Jun ho, tulad ni San Pablo, we are ambassadors of Christ, Talagang pinapupunta lang kami dito upang ipahayag sa inyo ang magandang balita, ang alok sa atin ng Panginoon sa pagkikasundo. And of course, yung gospel na binasa ko sa inyo, napakaganda ng mensahe noon. Talaga namang ang Diyos ay ganong kagalak pagka nagbabalik loob ang isang makasalanan. Tayo ho yun. Sana bigyan natin ng tuwa ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob, lalo na sa panahon ito ng Kwaresma, habang palapit ang mga mahal na araw na ganyan. Sana ho, tayo ay tulad nung alibughang anak na yun, na kinailangan niya pang magdusa para matauhan. Kung minsan ganun talagang ang function ng mga pagdurusa sa buhay natin. At least pagka mayroong pagsubok na dumarating, napapatawag tayo sa Diyos, naaalala natin siya. Of course, yung iba na nagwawala na lang, something like that, nasisira na lang ng loob. Hindi ho, tayo dapat umasa sa Diyos na nagsugo ng kanyang anak si Jesus para tayo iligtas. Kaya ho, ayun, sinabi ni Jesus yung napakagandang talinghagang yun para ipaalala sa atin, ang Diyos ibang makitungo sa mga tao talaga. Ang laki-laki ng pagmamahal niya, ang laki-laki ng pagpapatawad niya. Talaga hong laging bukas yung kanyang kamay upang talagang yakapin tayo sa pagpapatawad sa pag-ibig. Brothers and sisters, gawin ho natin panalangin na manarinig natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat hong marami sa mga napaalala niyo sa amin sa pamamagitan ng mga pagbahasang narinig namin pinag-aralan. Sana po'y ang pag-unlad namin sa pagkaunawa ng inyong banal salita ay maghudyat ng paglago din namin sa pagmamahal sa inyo, ng aming pagbabalik loob sa inyo, ng aming talaga pagsabuhay ng inyong salita, upang sa ganung paraan, ang ibang mga tao din ay makarinig ng inyong magandang balita. Tinataas po namin sa inyong lahat ng mga nag-sumubaybay sa aming palatuntunang Word Made Flesh na ito. Lahat po ng mga, lalo na nangangailangan ng tulong ninyo, yung mga may sakit, yung may mga problema kinakaharap, yung may mga mabigat na pagsubok, yung nangungulilat na talagang nalulumbay dahil sa pag-iap ng kanilang mga minamahal sa buhay. Abba, sana idampihan niyo sila ng inyong awa, ng inyong pag-ibig. At lahat po ng tumutulong sa amin sa pagsasagawa nitong Word Made Flesh program na ito, maging dito sa telebisyon o sa radyo, yun hong ibig tumulong pa sa amin, ay talagang pagpalain nyo na rin. Ito po idalangin namin kasama ng aming nambirin, alang-alang kay Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayo masagana ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Ano po yung naging pagpapala ito sa inyo? Nagdala sa inyo ng galak, ng pag-asa, ng pag-ibig ng Diyos. Sana po kung ganun nangyari, makipag-isa ho kayo sa amin, i-text niyo ho dyan, i-email niyo ho sa amin ang ginagawa ng programang ito para sa inyo. At sana talagang hanggang sa bumili natin pagkikita sa ating pag-nilig dito sa programa, subaybayan kayo ng Panginoon at lagi pagpalain. Shalom sa inyo lahat. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.